beloved Boss Mike Cervera. Ilang kontrata sa Bulacan. Eto mga kababayan, pakinggan nyo maigi ha. Kung kasalanan pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos ito. Napag-alaman na ang kumpanya ni Candaba, Pampanga Mayor Rene Maglangke ang nakakuha umano ng ilang kontrata sa Bulacan. Kita nyo, kasalanan pa ba ni Pangulong Bongbong Marcos, Evangeline Camilosa? Ha? Kasalanan pa ba yan ni Pangulong Bongbong Marcos na napupunta sa mayor yung proyekto? Mga late kayo. Ang daming late. Si Sanel Paris, Delia Gomez, Ninita Umali, ayan, si Jojo Chavez na number 1 na chismosa, Heart Croquet, at si Emma Mendoza. Yan, mga late kayo. Di ba? Kasalanan pa rin ni Pangulo to. Wala, stick na yan, Lagi na lang kasalanan ni Pangulo. Ha? Sabi ni Marites Musni, di sila natakot na nakita na pala nila ang karma bago sila yumaman. Pinapili sila ng Diyos kung anong pipiliin nila. Pera or ang ikakagaling ng mga anak nila. Totoo ba? Yun na nga. Oo. Tingnan nyo si Marites Musni. Number 1 chismosa rin pala to. Alam nyo, ayoko talagang idamay yung mga anak. Oo. Kasi nga, ganyan na yung kalagayan. Di po ba? Tapos mga kababayan, ate pang di ba, masakit na masyado. Ito na. Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Yan, Sa isa sa mga expose ni Senador Ping Lacson, tinawag niya ang Bulacan bilang most notorious pagdating sa flood control project anomalies. Sa katunayan, sinabi ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ngayong araw sa hearing sa Kamara na pinipirmahan niya ang mga dokumentong nagsucertify na kompleto na ang proyekto kahit hindi niya pa ito nasusuri. Kita nyo, inamin kasi netong gago na to eh. Sa totoo lang, inamin. Pero alam nyo mga kababayan, ulitin ko lang. Yan pong mga yan, mga kasapakat lang. Oo. Nako, na-late na kayong dalawa. Talagang magkasabay pa tong dalawa. Arnold Lopez, ay Chang, mukhang kahuhugot lang. Oy, ano na? Darrell Bautista, mga late kayo, Felix Macaraeg. Diyan, sa Pangasinan. Masantos, Yakabuasan, at si kayo namin. Raramay kabandaan ko. Karuman, Wadtaak, Jad Bayambang. Sige na, eto na. Isa rin daw ang Bulacan sa may pinakamaraming bilang ng flood control projects mula 2021 hanggang 2024. Pero, mga kababayan, ang Bulacan, abay ramdam ko yung mga hinayupak na yan. Ramdam ko. Bakit? Taga dyan ako eh. Di po ba? Ulitin mo live mo. Bahala ka sa buhay mo. Eto na. Naaabot umano sa 43.5 billion pesos. Sa bilang na ito, 4 ang nakubra ng Global Crete Builders Incorporated ayon sa datos sa sumbong-sa-pangulo.ph. Ayon sa Philippine Contractors Accreditation Board, General Manager si Candaba Pampanga Mayor Rene Maglangke. Grabe, no? Sa pa yung general manager, tapos kumukontrata, bawal yan. Damay din ang anak at kamag-anak kasi nagpakasasa sila sa paglustay, sa pera, ng kinurakot, ng magulang. Sabing gano'n, Rose Bagni, galit na galit, si Superwoman, Boss Mike, nasilaw sa pera, mga diskaya. Hindi naisip meron hangganan ng kasamaan. Mga kababayan, may graduation yan. Yang mga tinatamasa nyo, may graduation yan. Ito, itaroin mga kababayan, makapal din ang mukha ng mayor na to. Aba, mga kababayan, biruin ninyo, kapag ka ikaw ay nasa gobyerno, bawal. Bawal kang kumuha ng mga proyekto kasi magkakaroon ng conflict of interest. Di po ba? Yan. Di po ba? Nako, mga kababayan ko. Ayokong husga pero totoo. Alam nila. Mali. Tama. Ay, nako. Eto na. Tuloy natin. Itong isa ring
gago ring politiko eh. At 2022, nakasungkit ang kanyang kumpanya ng higit 315 million pesos worth of flood control project contracts. Grabe. Oh. Sinuri namin ang official site ng DPWH para makita ang ilan pang proyektong hawak ng kumpanya bukod sa flood control. Nang manalo bilang re-electionist mayor si Maglangke noong 2022, tila ang unang awarded contract sa bayan ng Candaba ay napunta sa kanyang kumpanya. Kita nyo mga kababayan ko, no? Grabe, no? Antitindi. Amay-amay sumatakaw. Tuwatan, tuwa. Di ba? Totoo yan. Rowena Enriquez, late ka na. Shirley Madera, late na rin. Nako, dami nyong late. Gemma Garais, late. SP Panya, Espirito, late. Jojo Chavez na number 1, late. Leonora Brown, hindi yan late. Ha? Di ba? True yan. May hangganan ng lahat. Mga kababayan ko, sabi ko sa inyo, maniwala kayo sa akin. Mahalaga, masaya. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, mga kababayan, yung maraming pera ang masaya. Hindi totoo yun. Alam niyo po ba na mas masaya ako sa mga kaibigan kong mga bilyonaryo? Naku, napakarami kong kaibigan. Bilyonaryo sila, mga kababayan. Hindi masaya. Maniwala kayo sa akin. Mas naiinggit pa sila sa akin na naka-Kia Pride lang. Sa kanila, mga kababayan, naka-Ferrari, Lamborghini, Porsche, lahat na ng mga sasakyang magagara, mga kababayan, nasa kanila na. Pero mga kababayan, kapag ka nakausap mo, hindi masaya. Mga kababayan, hindi masaya. Di po ba? Nawili yan mga politiko dahil walang PBBM noon. Totoo yan. Ayan, Frederica Andulan. Nandyan na, sabi na, Willie, yung mga politiko dahil walang PBBM noon na nagkakastigo kaya lahat ng pasaway, aabutin ng hagupit. Sana, di po ba, mga kababayan ko? Si Dimple Smirnoff, late na rin. Bahala nga kayo dyan. Green Jobs. Abay ko, konti pa lang daw yung nagla-like, sige, eto na. Isa itong 7.4 million peso access roads na kukonekta sa ilang bahagi ng bayan mula sa national roads na awarded May 20, 2022. Ilang araw lang pagkatapos ng halalan. Grabe, no? Ilang araw lang pagkatapos ng halalan, mga kababayan, nakakuha na kaagad ng mga proyekto ito. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, napag-alaman namin na aabot sa 1.9 billion pesos ang nakubrang kontrata ni Mayor Maglangke. Grabe, mga kababayan. Ilan? Ang dami nun 1.9? Tapos ng halalan. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, napag-alaman namin na aabot sa 1.9 billion pesos. Grabe, 1.9 billion pesos, mga kababayan ko. Ang nakuhang kontrata nito. Sabihin nyo na lang, mga kababayan, ang kinita, mga 30%. Yun na ho yun, 30% kinita. Magkano ho yun? Abay, napakarami na hong pera nito, mga kababayan. Hanggang sa kabilang buhay, hindi na ho maghihirap yan. Hanggang sa kabilang buhay, hindi na ho maghihirap itong mayor na to. Tuloy. Yun, Boss Mike, kung madadala niya yung pera na yan. Ang nakubrang kontrata ni Mayor Maglangke mula 2022 hanggang 2024 sa Region 3. Pero ang malaking bulto nito matatagpuan sa Bulacan. Sa amin pang pagsusuri, palaki ng palaki kada taon ang nakukuha ang kontrata ng kumpanya ni Mayor Maglangke. Mula 52 million noong 2022, umabot na ito sa 1.5 billion noong 2024. Grabe. Inilahad ng isang source sa Billionaire News Channel na hindi naman daw sa Candaba madalas nananatili si Mayor Maglangke. Umuuwi raw ito sa Quezon City at madalas umanong laman ng isang sikat na kasino rito. Kaya naman pala magka-classmate itong mga kababayan Magka-classmate sa casino. Sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon, inamin ni Alcantara na nakakapasok din siya at ang kanyang Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez sa casino. Inilahad din ni Senate Minority Leader Tito Soto ang umano'y luxurious lifestyle ni Hernandez. Isang taya, 5 milyon, parang baliw hindi natatakot. Grabe, no? Isang taya, 5 milyon, mga kababayan, no? Ay, nako. Kita nyo? Isang taya, 5 milyon. Mga kababayan, samantalang tayo, 50,000, napakahirap nating kitain yan.
napakahirap kitain ng marami nating kababayan, 5,000. O, kita nyo? Ang hirap-hirap, pero sa kanya mga kababayan, isang taya, 5 milyon, Walastik na yung mga hayop na to. Alam nyo mga kababayan, dapat to talaga, ginagarote to eh. Oo, di ba? Ang parusa dito, garote. Si Pangulo kasi medyo medyo talagang gusto dumaan sa proseso eh. Sabi ko nga sa inyo, kung ako lang si Presidente, at magkaedad kami mga kababayan, abay siguro susugal ko na, yung aking kaluluwa para sa inang bayan na to. At para, bahala na. Talagang uubusin natin yan eh. Mga kababayan ko, yan kasi mga kababayan yung mga kinonsinti ni Digong. Priscilla Salagubang, tuloy. Walang kaba-kaba. Do you confirm or deny, Mr. Alcantara, Engineer? Your Honor, hindi ko po alam kung magkano tinataya niya dahil hindi naman po kami magkasama sa Utot mo. Hindi kayo magkasama sa table. Inamin ko po. tingnan nyo, nagkakasino, inamin niya. Ay, aminado. Isang taya, 5 milyon, parang baliw, hindi natatakot. Walang kaba-kaba. Do you confirm or deny, Mr. Alcantara, Engineer? Your Honor, hindi ko po alam kung magkano tinataya niya dahil hindi naman po kami magkasama sa table. Inamin ko po, ako po nakapasok sa casino, Your Honor. Hindi po honor, pang ilang beses, hindi yan, hindi kayo regular, pero naglalaro kayo, kasama po siya. Minsan po kasama, minsan po hindi. Di ba? Mga kababayan, ang dami pang pacheche, boreche, aamin ka rin lang na nagkakasino ka, aminin mo na ng tulo yan. Siyempre kasi nga nakuhanan ng mga litrato mga kababayan eh. Kaya hindi niya na maitatanggi. Kaya hindi niya na masabi na lagi. Pero ang katotohanan, lagi talaga eh. So nagkakasino po kayo? Inamin ko po, Vice Hernandez. Your Honor, Mr. Chair. Tinanong namin si Mayor Maglangke kung kilala niya Inamin na mga kababayan talagang totoo yung sinasabi natin na nagkakasino sila. Yung po bang chismis mga kababayan, 800 million pinapatalo sa isang araw mga kababayan. ba ang mga dawit na opisyalis ng DPWH sa Bulacan. Sa isang text message sa Billionaire News Channel, inamin ng alkalde na kilala niya si Alcantara pero sa ilang okasyon lang daw. Nanindigan din siya na wala siyang kinalaman sa kahit na anong ghost project. Hindi rin daw siya nagsusugal. Inamin ng mayor na nakakuha siya ng mga kontrata pero lahat daw ay completed, delivered at dumaan sa tamang proseso. Pero taliwas ito sa datos na nasa DPWH website. Kita nyo mga kababayan, mga sinungaling talaga. Sabi ko sa inyo mga kababayan ang mga magnanakaw, ang mga sinungaling kapatid ng mga magnanakaw yan. Magkakamag-anak yan mga kababayan. Di ba? Magkakamag-anak sila Sabing mahigit 10 mga proyekto na nahawakan ng kanyang kumpanya noong 2024, expired na ang kontrata pero hindi natapos ang proyekto. Kita nyo, sinungaling, hindi pala tapos ang mga proyekto, mabibisit lang kayo. So ito na, mauubos lang ang oras natin dyan mga kababayan. Ito! Grabe, ito na, 89.9 billion PhilHealth Fund. Hindi alam saan napunta. Umamin si Health Secretary Ted Herbosa, itong itsura na to mga kababayan. Nako, Diyos ko, wala akong katiwa-tiwala dyan. Kung saan napunta ang malaking bahagi ng 89.9 billion. Mga kababayan. 90 billion halos. Ng PhilHealth na binalik sa National Treasury noong 2024. Grabe, mga kababayan. Ang daming issue talaga nito. Ang tindi ng korupsyon diyan. Ito mga kababayan, dapat ito talaga tanggalin na Tanggalin na ito. Ang dami na nitong issue Wait lang, hindi ko yata naihanda yung mga kawalangyaan nito. Mga kababayan ko, walang Ito, yan. Magko-commercial ka, wala namang gamot sa health center o wala naman yung bakuna. So, can you just take a look at that and paano natin iskwaskwala? But we will ask the department themselves. No? But kung overtly ganito na nangyayari, baka sa tier 1 niya, dapat tignan na kailangan mo ba talaga ng 1.44? It's health promotion under public health policy. 1.4 billion for this year.
Ano, humihingi pa ng 1.4 billion? 1.4 billion para daw sa taon na to, mga kababayan, no? I can argue the opposite side, Mama. To be fair, si dating Secretary Flavier was very effective, di ba? Yung Oo. let's do it, yung... Totoo naman, si Flavier, mga kababayan, walang issue yun. Sa totoo lang, kahit na maliit na tao yun, mga kababayan, mataas ang tingin ko ron. Oo, kay Flavier, yung let's do it niya, no, mga kababayan. Eto. Yossi Kadiri, etc. And, you know, his appearance there made people watch it. So I can argue the other way. Diba? So kung effective naman, I don't think anyone will question. So kung may commercial, tapos maganda yung produkto, okay. Pero kung may commercial, pero on the ground, problema, parang... Eto pa. Tutumbukin ko na. Tumpukin mo na. Issues sa Ang dami mo kasing mga pasakali pa kasi. Pakinggan nyo, mga kababayan, ha? tutumbukin ko na. Daming issues sa DOH. At tatanungin namin sa DOH. But I'm asking from the DBM side. So, for example, if you look at the commercials ni Secretary Ted, if you look at the pronouncements being given to Malacanang, on time lahat ng bakuna, etc. But if you go on the ground, delayed lahat. Of course, may case sa ombudsman. I really haven't looked into it. Kita nyo? Pero sinasabi, hindi nagli-liquidate, kaya hindi pa makakuha. Okay. In the meantime, paggising sa umaga, I don't mind really seeing your Facebook or TikTok, what you're doing, because that's free and that's part of your job. Pero si Sected may commercials, ha? Sa YouTube, etc. So when I looked at the budget, 14 million sa Secretary Office. So sabihin mo nang pwede kasi pwede ka mag-promote, di ba? Pero may 1.4 billion pala to promote health. Grabe, Pero ha? pag tinignan mo yung isang... Grabe, ang laki ng budget. Pag po-promote pa lang, 1.4 billion na. Walang ya. Mga kababayan. Yan, binabanatan ni 10K. Yung pare-parehas na mga magnanakaw, mga kababayan, nagbabanatan. Nagbabanatan sila ngayon, mga kababayan, Ngayon, mga kababayan, ito napakarami na mga issue. Yung pong mga, sabi ko nga, mga kababayan, yung pong mga gamot na expired, uuwi na raw si Ai Chang. Sayonara. Magsayonara na kayo kay Ai Chang, mga kababayan, Eto na, mga kababayan ko. Mag-ingat ka lagi. Mahal na mahal ka ni Arnold Lopez. Eto na-expired yung mga gamot. Saan? Sa kanyang departamento. Sa Department of Health na na-expired yung mga gamot. Mga kababayan, binabaon na lang. Binabaon na lang Mga walang iya eto pa yung mga kababayan Ito yung nagpapa-beauty contest. Nagpapa-beauty contest sa kanyang departamento diyan sa DOH. Anong kinalaman ng mga ganun Yung pala tumatarget lang ng mga chika bebe, mga kababayan. Para bang nagpa-showy lang. Yung bang nagpa-showy lang. Pinakita lang yung mga babae taas namimili na lang. Ito sa Monday, ito sa Tuesday, Thursday, Friday, Saturday, hanggang Sunday. Ganun Ang tindi, mga kababayan. Ang yayabang pinopost pa sa FB, ang lifestyle nila. Ganyan sila Di ba? Sayang naman. Kawawa talaga ang Bulacan, sabi rito ni Rose Bagni. Buti na lang noon may inalok sa akin na lote. Ni Yama Si Yama ba? Sinong Yama yan? Yama, hindi ko na gustuhan dahil malapit sa palayan. Putik na yan, talaga naman sisindikatuhin ka ba ni Yama? Nagmana talaga kay Norman Mangusin So mga kababayan, bahala na ho kayo dyan. Masasabi nyo at babalik ko tayo mamaya. Mag-almusal lang tayo. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo mamaya.
our beloved Boss Mike Cervera.